Kahapon po ay meron po tayong bisita dito sa ating munting garden, and then isa sa mga halaman natin guys na napansin niya ay hetong ating napakagandang euphorbia. So napakarami po nating euphorbia dito sa ating munting garden. And then yan na napansin niya yung euphorbia natin dito sa ating munting garden kasi ayan guys, hetong albo natin ay ayan, nakapatong po yan sa ordinary na eucagraph po yan. So yan po yung napansin niya. And then sabi niya sa atin meron din siyang ganito na plant, kaya lang iba po yung kulay, parang siya, maroon. So and then meron din siyang nagustuhan na euphorbia dito sa atin, and then ayan, po natin siya ng plant. So yung bisita natin ay minsan lang po kung dumalaw dito sa ating munting garden kasi medyo busy din po siya. So pag meron siyang time, ayan, dumadalaw po siya dito sa ating munting garden, and then ayan, minsan ay meron siyang binibigay sa atin. Binibigyan din po natin yung ating friend na ayan, mahilig din po maghalaman. So heto, ipakita natin sa inyo guys yung napakaganda nating euphorbia. So heto yung albo natin na euphorbia. Marami kasing iba't ibang klase na euphorbia dito ating munting garden. So heto heto yung pinakauna natin na euphorbia. Yan, pinatong ko siya sa ordinary na euphorbia. Ayan, nakagraph po ito. And then, heto yung mother plant. Ayan. Meron siyang, ayan. Heto ay, and then, yung isa guys ay nakat na natin, and then tinanim natin sa napakagandang pot. And then, heto ay pinapalaki ko pa siya kasi napakaganda nito kasi ang dami niyang, ayan, ang dami niyang pops sa itaas. So, pinapalaki ko pa siya, and then pag lumaki na ito ay ilipat natin sa napakagandang pot. So, ilagay din natin siya doon sa terrace. Ayan, heto yung medyo sensitive na euphorbia. So, ang ginagawa ko before kasi hindi po ako mabuhayan ng albo. So, ang ginagawa ko, ginagraph ko siya guys, pinapatong ko siya sa ordinary na euphorbia. So, yan, at padami tayo ng euphorbia dito sa ating munting garden. Actually, siguro meron na tayong 7 na variety nitong ating euphorbia. Hindi naman siya ganito lang. So, meron din tayong hanging euphorbia. And then, heto yung pinaka-sensitive na euphorbia, yung albo ata ang nito guys, kasi puti siya. So, yan. And then, meron tayong crested. And then, heto nung pinakauna nating tinanim dito sa ating munting garden ay pinatong ko siya sa isang rootstock. So, yan, at nakapagparami tayo ng euphorbia, and then na-propagate natin. So, ang pinaka madaling gawin para hindi magka-rootstock, magka-root rot. Yan, sorry. Magka-root rot yung ating euphorbia ay ipatong nyo lang siya guys. Katulad nito, pinatong ko lang siya dyan. So, wag nyo siyang ibaon sa lupa. Kasi, pagbasa yung lupa ay magkaka-root rot po yung ating albo. So, heto yung, ayan, nakagraph. So, ang dami niyang branches. Napakaganda kasi, ayan, puting-puti.
And then, ayan, ang dami niyang sanga. So, maganda siya tingnan. Kaya, heto yung laging napapansin ng mga bisita natin dito sa Munting Harden na, ayan, siya, bakit daw, ayan, puti, sa baba ang green and then puti yung sa itaas. So, ito yung nakagraph. Ayan, pag hindi po tayo nabubuhayan ng albo, i-graph po natin siya guys. And then, napakadali po niyang lumaki. So, heto yung mother plant na yan. Nag-graph natin yan nung pandemic pa guys. So, 3 years ago. And then, heto guys, yung nakaka-surprise. Ayan. So, meron tayong rootstock and then, pinatungan natin siya ng albo. Heto yung bumungad sa akin kanina kasi naglinis ako dito eh. Meron kasing mga pops na unnecessary pops na kailangan nating tanggalin. So, nung tinanggal ko yung pops nito guys, ayan. So, meron siyang yung RS natin na ordinary lang naman ay nag-produce po ng variegated. Ayan. Sobrang nakaka-amaze. Kasi yan siya guys. So, hindi naman siya patong sa white. Sa green po siya. Galing po sa green. Ayan. So, kakaiba natin dito sa ating Munting Harden kasi pag meron tayong, ayan, dinugtungan natin yung ating rootstock, ayan, pinatungan natin ng albo. So, yung ating rootstock guys ay nag-produce siya ng heto, yung RS natin, yung RS rootstock or RS. So, yan, nag-produce siya guys ng isang napakagandang variegated na pops. So, half moon. So, naka half green and then half white. And then, ayan, yung dinugtong natin yung albo, pero yung rootstock, ayan, yung rootstock natin guys, ay nag-produce po ng variegated na euphorbia. Ayan. Sobrang nakaka-amaze kasi dapat ang mag-produce ng nito ay yung ating albo. Mag-produce siya ng green or yung white-green, pero yung rootstock natin ang nag-produce ng, ayan, nagkaroon siya ng pop na variegated. Ayan. Kitang-kita naman po guys na galing po siya dyan sa ating rootstock. So, nakaka-amaze kasi, ayan, merong mga kakaibang nangyayari sa ating mga halaman. Hayaan lang natin sila dyan. So, yan, at katagalan guys ay, ayan, binibigyan niya tayo ng kakaibang plant. So, napakaganda kasi first time ko nakakita nito nung nag-trending din. Meron kasing nag-trending nito sa TikTok, sa Facebook. Ayan, nakita natin siya. Isa po siya sa sikat na seller and then YouTuber. So, meron siyang ganito. Sikat na sikat siya sa TikTok before. So, ayan, at sobrang happy tayo kasi nagkaroon din tayo ng ganito guys na euphorbia na nag-produce ng half green and then half white. So, sobrang na-amaze dito sa ating halaman. Ayan, and then unexpected din guys kasi akala ko kasi lang siya, yung ordinary. Pero nung tinanggal ko na yung mga kasama niya dito, kasi nagtanggal ako ng mga pops ng natin RS. So, yan yung nakita natin. Sobrang nakaka-happy. And then, heto at marami natin sila dito sa ating mountain. So, yung mga ganyan kasi guys na mga kakaiba na mga plant
ano yan, priceless po yan. Kasi 'di ba, ikaw ang nakaproduce ng ganyang klaseng variety. So yan, napakaganda. Meron tayo nito sa ating munting garden. So papalakihin ko siya and then aalagaan natin. Tingnan natin kung anong magiging sa susunod na mga buwan. And then mag-update tayo sa ating plants. Napakaganda. Kasi ano to merong nag-trending nito sa TikTok, sa Facebook. So yan, at happy tayo at nagkaroon tayo ng ganyang klaseng plant. So galing po siya sa ordinary na euphorbia. Hindi po yan galing sa albo. So sa rootstock natin siya galing, and then ayan, at yung stock natin nag-produce ng variegated half moon. Ang tawag dyan parang half moon. So half green and then half white. And then heto guys, yung iba nating mga propagation, ayan, pinatong-patong lang natin dyan sa tabi-tabi. And then ayan, at naging okay naman po yung ating mga propagation. Meron din tayo dito sa baba. Isang tumpok po yan ng propagation. Ayan, katabi ng ating alos. Ayan, meron tayo dyan. And then, ayan, successful naman po yung ating mga propagation, cuttings propagation na pinatong lang natin sa soil. So, yan yung easy way na para maging successful po yung ating mga cuttings propagation. Ipatong lang po guys, wag po natin silang ibaon sa lupa kasi napaka-sensitive po ng ating albo. Meron siyang exact ID, pero albo yung tawag ko dito, albo euphorbia. So yan, at medyo parami yung ating albo dito sa ating munting garden kasi once na meron na siyang ganyan mga branches ay kinakat ko po yan, and then pinapatong lang natin sa soil. So yan, at dito meron din tayo dito na grafted natin na euphorbia. So heto din, napakadali din, pero meron ding chance na yung iba ay hindi nabubuhay kasi minsan merong hindi siya masyadong nakadikit dun sa ating harvest. So yan po ang update sa ating mga halaman dito sa ating front yard, dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.